Magandang araw ng linggo mga kapatid sa pananampalataya. Meron po tayong awitin sa ating kultura na yung English nung unang panahon ay kinakanta planting rice. Planting rice is never fun. Ang magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Yun. Planting rice is never fun. Bakit ko po nabanggit yun? Kasi yung istorya o halimbawa ng Panginoon is about sowing, paghahasik. Na ang aral sa atin ay iba-iba ang klase ng lupa na hinahasikan, yan din iba-iba ang klase ng puso ng tao na tumatanggap sa salita ng Diyos. Merong una ay yung naghasik sa tabi ng kalsada, dumating ang mga ibon at kinain agad yung mga binhi. Nang ibig sabihin nito, pag hindi natin inaasikaso ang biyaya ng Diyos, hindi natin inaasikaso ang aral ng Diyos, ay madali itong malilimutan at madali itong mawawala sa pamamagitan ng ating kaaway na nagdidistract sa atin, si Satanas, ang demonyo. Walang hunghang yan, yung hunghang yan. Oo, gusto niya ma-divert ang ating atensyon mula sa Diyos, papunta sa Kanya at sa kasamaan. So, mag-iingat po tayo. Laging bukas bantayan ang ating pananampalataya. Yung sunod naman ay yung daw rocky soil, yung mabato. Yan po ang mga tao na pag natamnan, ningas kugon. Sa simula, yehe, I will love the Lord, I will love the Lord. Pero pagkatapos yan ay wala na, ningas kugon. Dapat po daw, ang ating pananampalataya ay consistent, hindi pa bago-bago. Di ba sa kasal, in sickness and in health, for better or for worse, for richer and poorer, hindi dapat magbago ang pagmamahal sa spouse. So, ganyan din sa ating Panginoon, laging matatag ang pananampalataya. Meron naman daw po na nahasik sa mga matinik na may mga matinik na tanim na nung tumutubo na yung binhi ay nasakal ng mga thorns. Ang ibig sabihin nito ay may mga tao na bagamat nasa kanilang aral ng Diyos ay madaling ma-discourage ng worry, anxiety, yung mga balisa, madaling mag-worry, madaling mawala ng pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Pag may problema, lalong nakakalimutan ng Panginoon. Huwag daw tayong ganyan. Bagkus, sa kabila ng hirap at sakit, patuloy na manalig at manampalataya sa ating Panginoon. Ang huli, ang pinakamaganda, at yan ang good soil. Ano po ang ibig sabihin ng good soil? Yung mataba na lupa, na pagka hinasikan mo ay napakaganda, mayabong ang tubo ng itinanim mo. Yan daw po ang mga taong very open sa salita ng Diyos. At hindi lamang sila open, tinatanggap nila at inaalagaan ng salita ng Diyos, nagninilay dito, nagdarasal dito, nagbabasa ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, isinasabuhay ang mabuting balita ng Panginoon Diyos sa bawat pagkakataon. So mga kapatid sa pananampalataya, tanungin natin sarili, anong klaseng lupa ako? At huwag tayo mag-atubili, Lord, gusto kong maging magandang lupa na marunong tumalima sa iyong salita at sa tulong ng iyong awa at biyaya, isabuhay ito, ipamalas ang iyong pagmamahal sa kapwa, sa iyong tulong, sa iyong agapay, at sa iyong walang hanggang pagmamahal. Amen.
through His loving eyes.